Good day everyone, I'm Presty Domingo. Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay Thy Faith Hath Made Thee Whole Part 1. Thy Faith Hath Made Thee Whole. Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic natin ngayon ay tungkol dun sa tatlong senaryo na ang Panginoon ay nagpagaling ng may mga sakit. At itong sentence na ito yung sinabi niya pagkatapos siyang pagalingin yung mga taong to. Dito sa ating background picture, ito yung tatlong pictures ng mga senaryo na ang Panginoon ay nagpagaling at nabanggit niya, Thy faith hath made thee whole. Una, dun sa Mark chapter 5, woman with an issue of blood. Pangalawa, Mark chapter 10, blind Bartimaeus. At pangatlo, Luke chapter 17, the 10 lepers. Maraming pong salamat sa mga kapatid, ang kaibigan, mga kasama ko sa trabaho na walang sawang sumusubaybay na nanonood ng aking mga videos. Salamat sa mga reaction sa heart and likes doon sa Facebook. At kung hindi pa kayo nakaka-follow sa aking Facebook account, please click nyo yung follow. Okay? And also sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Number 1, dun tayo sa woman with an issue of blood. Dito sa picture ay akmang hawakan ng babae yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Buksan natin yung ating Bible sa Mark chapter 5 verse 25 to 34. Sana po ay meron tayong Bible na sana ay masundan nyo yung ating pag-aaral. Kung wala kang Bible dyan, pwede kang mag-install sa cellphone mo o sa computer mo ng Bible. Piliin nyo yung King James Version. Yung gamit ko sa cellphone ko yung Tekarta. And then dun sa laptop, sa computer ay yung eSword. Sabi dun sa verse 25, ang babaeng ito ay matagal nang may sakit. 12 years na siyang merong issues of blood o yung tinatawag na internal hemorrhage. At nagpatingin na rin siya sa maraming mga doktor pero walang nangyari, lalo lang sumama yung kanyang kalagayan. At nung narinig niya na darating ang Panginoong Jesus at siya ay dinudumog ng maraming tao So, ang sabi niya sa sarili niya, kung mahawakan ko man lamang yung damit niya, ako ay gagaling. So, ganun nga yung ginawa niya at payuko siyang dumaan sa maraming tao na nagsisiksikan. At nung nahawakan niya na ang damit ng Panginoon Jesucristo, naramdaman niya na siya'y gumaling. At pagkatapos nun, nagsalita ang Panginoon Jesucristo. Sabi niya, sinong humawak sa damit ko? At sumagot yung mga disipulo, Panginoon, nagsisiksikan na nga tayo rito. Tatanong niyo pa ba yan? So, huminto ang Panginoon at tiningnan niya yung paligid. Sabi dito sa verse 32, and he looked round about to see her that had done these things. Yung verse sa itaas, na alam niya na may humawak sa kanya. Alam niya yung babaeng yon. Kaya nga sanabi, about to see her. Alam niya, merong isang babaeng humawak sa kanya. And then sa verse 33, at nagsalita ang babae. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Kung naalala nyo sa ibang video ko na nabanggit ko dun sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 3 verse 9, nung nagkasala si Eva at Adan, ay nagtanong ang Panginoon ng sabi, where art thou? Na hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung nasaan yung mga taong yon. Okay? So, ganun din ang senaryo dito sa babaeng may issue of blood. So, dito sa verse 33, Mark 5:33, at talagang may remorse o mayroong guilt, may guilty feeling yung babae na siya ay humarap sa Panginoong Jesucristo. At inamin niya yung kanyang ginawa na akala niya na mabigat na kasalanan na. Sabi dito, came and fell down before him. Okay? At inamin niya lahat ng ginawa niya. So, dito na sinabi ng Panginoon dun sa Mark chapter 5 verse 34, yung title ng ating lesson. And he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Ito ay may similarity sa kaligtasan na pinagkakalob ng Panginoon Jesucristo. Na sa kaso ng babaeng ito, walang ibang manggagamot yung nakapagpagaling sa kanya. At the same time na ang Panginoon Jesucristo na walang ibang persona ang makakapagligtas sa isang tao kundi ang Panginoon Jesucristo, na sinasabi doon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man, diba, cometh unto Father but by me. Walang ibang paraan, walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang tao hindi lamang may sakit physically, meron din siyang spiritual sickness na tayo ay may sakit
na kasalanan, na ang tanging Panginoon Kristo lamang na walang ibang persona ang maaaring makapagtubo sa atin sa pagkakaalipin natin sa ating kasalanan. Ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved, and that the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Pagod ka na ba sa kasalanan? Sabi again dito sa Mark 33, yung mga verbs dito, fearing, trembling, fell down. So, ang dapat mo lang gawin na ikaw ay aminin mo na makasalanan ka. Pagsisiyan mo sa Panginoon Kristo with fear and tremble, di ba? At tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Tumawag ka lang sa Kanya at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli, at susunod naman ay pag-uusapan natin yung pangalawang person. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.